Maaaring kilalanin ng Pilipinas ang anumang diborsyo na nakuha ng isang tao mula sa ibang bansa kahit pa ito'y nakamit sa pamamagitan lamang ng mutual agreement. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pinanigan at kinilala ng Korte Suprema ang nakuhang diborsyo ng isang Pinay mula sa kanyang asawang Hapon sa pamamagitan ng kanilang kasunduan na maghiwalay na. Ang Pinay na ito'y naghain ng petisyon sa Regional Trial Court para sa judicial recognition ng kanyang diborsyo at para makakuha ng deklarasyon na pwede siyang magpakasal ulit. Ang petisyon ay inaprubahan naman ng lower court. Ang Office of the Solicitor General pumalag at inakyat sa Korte Suprema ang usapin at sinabi na ang kautusan sa diborsyo na inisyo ng foreign court ang dapat kilalanin ng Pilipinas. Sa kaso ng Pinay, nakakuha ito ng diborsyo sa pamamagitan ng mutual agreement. Pero sa desisyong isinulat ni Associate Justice Hapar de Maampao, nagpa siya ang ESI na maaring kilalanin ng ating mga hukuman ang mga diborsyo na nakuha sa ibang bansa, maging sa pamamagitan ng legal o administratibong proseso o sa pamamagitan ng kasunduan na magkabilang panig. Ayon pa sa Korte Suprema, sa ilalim ng Family Code, pwedeng kilalanin ng korte ang diborsyo ng isang tao basta ito'y nakuha ng legal batay sa batas ng bansang kinabibilangan ng dayuhang asawa nito. Binigandiin ng korte ng Article 26 Paragraph 2 sa Family Code ay layo na maiwasan ang sitwasyon kung saan ang banyagang asawa ay maaring muling ikasal habang ang Pilipinong asawa ay nanatiling nakatali sa kasal. Para sa Korte Suprema, kailangan itong ibalik ang kaso sa RTC upang payagan ng Pinay na magpresenta ng ebidensyang nagpapatunay na pinapayagan ang diborsyo sa Japan sa pamamagitan ng mutual agreement. Ito'y matapos bigo siya makapagpasa sa RTC ng authenticated na kopya ng kaugnay na batas ng Japan pagdating sa diborsyo. Ayon sa Rule No. 132, Section 24 at 25 ng Revised Rules and Evidence, ang mga pampublikong dokumento mula sa mga banyagang bansa ay dapat patanayan sa pamamagitan ng opisyal na publication o mga kopyang pinagtibay ng legal custodian ng mga dokumento. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.